bumango na sila sana doon sa kahirapan dahil nga yung ate niya nakapag-Japan na, pero na-abuse niya rin yung mga allowances na pinapadala sa kanya every month, 30,000. Dito naman sa parting pag-ibig, paano siya nangolekta ng mga kababaihan. Dahil napakadami din talaga ng kanyang napangasawa. Siguro yung mapagmamalaki ko lang na hindi ako napabarkada doon sa mga bisyo na parang mag-drugs, gano'n. Kasi hindi ako naninigarilyo eh. Inom, yan. Hanggang ngayon umiinom ako. Yung hinusgahan ka, yung human persecution, have you encountered human persecution? How did you handle those? Saan ba, madam? Pilipinas o dito? Pilipinas muna tayo. Sa Pilipinas, mismong kamag-anak mo yung magda-down sa'yo. Yung mismong mga pinsan mo magda-down sa'yo. Kaya nga yung pinakamasakit is yung mas tiwala pa ako sa ibang tao kaysa sa kamag-anak eh. Alam mo yun? Yun yung pinakamasakit na part eh. Kasi buti pa ibang tao pag nagsalita sa'yo, ramdam mo eh. Hindi yung katulad ng pamilya mo na nga na kamag-anak mo na nga nagsalita sa'yo. Hindi mo maramdaman eh kasi buwisit eh. Alam mo yun? Binubuwisit ka pa eh, alam mo yun? Yung imbis na suportahan ka, palakasin loob mo, lalong pahihinain yung loob mo. Kaya sanay ako sa mga ganong klase ng tao. Nung kabataan ko na hindi ko na-enjoy eh. Kasi hindi ako nakakapaglaro. Panay trabaho lang ako sa palengke eh. Isipin mo, from 7th hanggang first year high school, nasa palengke ako. Grade 1 to first year high school. Yes. Diba? So, yun. Dahil hindi nga ako nakapag-aral ng maayos, medyo bobo ko sa math. Kaya yung 1 plus 1 sa akin equals 3. Diba? Alam mo bakit? Alam mo yan. Diba? Kasi hindi ako gumamit ng condom. Dumami yung anak. Yun ang nangyari. Kaya yun. So you have a lot of panganay, sir? Marami akong anak. Marami kang panganay. And do you know them? Alam ko. Until now, nakapag-graduate na ako ng college. Meron na akong graduate ng college. Gaano yung madami na sinasabi mo? Pag hinulaan mo, hindi mo mahulaan eh. Sure nga. Ganon kadami. 100 plus? Ay, hindi naman. Hindi naman ako Ramon Revilla Senior. Hindi naman. Pero nalalapit doon. Really? Sir, kasi nagkaanak ako ng 19 years old eh. So sa 19, from 19 na yun, every year eh, di ba? Every year nagkaroon ako ng mga anak. Iba-iba. So minsan parang magkasing edad pa eh, kasi nagkasabay, alam mo yan. Na nagkolekta talaga siya ng napakaraming babae at hindi niya mismo mabilang kung ilan yung kanyang mga anak. Maraming lesson learned ang matututunan natin dito sa kay Joel Ruiz. So, let's continue watching. In one time, you have a lot of nag-stick ako nung 19 years old. So, siguro mga ilang months ako nung nag-stick to 1, tapos naging stick to 2, stick to 3. Ganon na nangyari. Okay. So, ano nga ako eh, hindi mo na iisip na after this, we call that karma. On that time, nagawa mo yung ganyan. Naniniwala na ako dun, sa totoo lang. Pero nung umpisa kasi, dahil bata ako eh. Kumbaga, hindi ko naiisip yung mga ganon eh. Interrupt kita. May mga komunikasyon ka ba sa bawat anak mo? Meron. Pero yung dalawa, wala na akong communication kasi nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan sa sustento eh. Kasi iba yung gusto nilang mangyari. So hindi lang naman yun yung anak ko, kaya nagkaroon kami ng problema sa sustento. Okay. Tapos Namit mo ba sila lahat, sir? Namit mo na ba sila lahat in person? Namit ko sila lahat. Namit ko lahat. Okay. Hindi natin kasi pag umuwi ako ng Pilipinas, so isa-isa mong pinupuntahan. How are you to them? Like, is there any son or daughter na galit sa'yo because walang galit eh. Kasi cool ako eh. Alam mo yung cool dad ako eh. Kaya cool na, papa. Hindi ko na nga alam kung anong tawag. Sir. Lahat na yata ng tawag sa tatay, papa, daddy. Ano pa ba? Lahat na yata, gano'n na yata tawag sa akin eh. Sir, pero paano mo, sir, na-win yung kanilang mga kalooban? Kasi diba, of course, bilang anak, meron silang mga pagtatanong sa sarili nila or sa mama nila,
this situation happened to them? Bakit ganon? Wala silang ayan, ang ganda ng tanong mo, madam. Ang ganda ng tanong mo, madam, no? Alam mo kasi, yung sinasabi ko sa'yo kung ba't ako nasa Japan. So, nandito ako sa Japan kasi marami kong pinagpalit. Alam mo yun? Ibig sabihin ng pinagpalit, isinugal ko yung sarili kong kasiyahan para sa kinabukasan ng mga bata. Alam mo yun? Oo. So, yun yung pinakamasakit na part dahil nung nasa Pilipinas ako, alam mo yung hihingi sa yung anak mo tas hindi mo mabigay. Di ba? Kasi wala kang maibigay. So, being tatay o papa o daddy, kung ano man yung tawag nila sa akin, yun yung pinakamasakit na part na hindi ko maibigay bilang tatay, di ba? Right. Doon ko naisip na pag pumunta ako dito sa Japan, na hindi na ako uuwi. Alam mo yun, na umuwi man ako, sisiguraduhin ko makakabalik ako dito. So, yun yung way na ginawa ko, na which is talagang masakit kasi syempre, mga maliliit pa sila that time . Pero, siguro, naintindihan naman nila dahil ngayon malalaki na sila. Lagi ko lang naman sinasabi na ginawa ko yun kasi para sa inyo. Kasi kung nandiyan ako sa Pilipinas, sa tingin nyo makakapag-aral ba kayo sa private school? Tingin nyo ba naka-iPhone kayo ngayon? Sa tingin nyo ba makakain nyo yung gusto nyo kumain kayo yakiniku? Diba? Gusto nyo bumili ng damit? Hindi nyo mabibili. Kasi kung nandiyan ako, hindi ko mabibigay yun. Diba? Yeah. So siguro Sir, yun yung pinakamasakit na part. Sir, sorry to interrupt. Are you okay with their moms? Lahat ha? Sa mom... Ay, alam mo, ang ganda ng tanong mo, no? Kasi dati, nagsasabunutan yung mga yan. Nag-aaway sila . Alam mo yun? Grabe, talagang sabunutan. Nakakaya. Kasi sa labas biglang may gaganon. Alam mo yun? Tapos dumating yung time na sabi ko, nandito na ako sa Japan nun. May bahay kasi ako sa Pilipinas. So, yung bahay ko doon, pinagsama-sama ko sila doon. Yung mga anak ko. So, ginawa ko, na pag nag-away, labas, alis sa bahay, tapos hindi na ako magbibigay ng sustento. Yun ang Alam rule. mo yun? Yun ang rules. Parang bahay ni Kuya. Magkakaibigan sila ngayon. Parang bahay ni Kuya. Kasi may bahay ako sa Pilipinas na malaki din yung out. So pero yung hatian kasi sa sustento, pare-parehas Alam mo yun, hindi ako walang lamang, walang ano. Nagkakaroon lang ng lamang kapag yung sa tuition fee kasi college na yung iba. Yeah. Tapos high school yung iba, 'di ba? Elementary pa yung iba. So doon lang nagkakaroon ng pagtatalo, no? Pero yung sustento every month, pare-parehas naman. Minsan lang sumablay. Ulit. During that time na pinagsama-sama mo sila sa bahay, sabihin na natin 15 girls. Pumayag sila? I mean, nag-agree sila sa ganong setup na okay, titira kayo sa bahay ko, lahat kayo sa mga gusto. At lahat ba nagkaisa sumama sa Hindi, merong tatlo, apat na hindi sumang-ayon. So andun sila sa mga nanay nila, doon sila nakatira. Okay. Ayaw talaga nila kasi sanay na sila na doon sila nakatira . So, yun. Hindi lang 15. Hindi lang 15. And all of them, sir, okay pa sila? I mean, hindi pa sila deceased. Lahat existing. Oo, lahat existing. Lahat. Yung isa nga, yung isa, nabuntis siya dun sa boyfriend niya. Ngayon, tinakbuhan ng boyfriend. Tapos nung manganak na, syempre, saka lang sinabi sa akin na manganak na. Tapos nung bayaran na sa ospital, syempre, wala silang pambayad. Ako na lang nagbayad. Syempre, kailangan ng panggatas ng baby. Ako na rin nagpagatas. So, pati pampers, ako na din. Pero sinabi niya hindi sa'yo yon. Hindi sa akin kasi hindi naman ako umuwi. Pero bakit mo inako? Kasi nanay siya ng anak ko . Saka, ang pagkakamali naman niya, hindi naman kasama yung bata doon . Diba? Lahat naman tayo nagkakamali. Hindi naman yun ang good side pa you, sir, no? Na hindi mo tinakasan yung ginawa mong problema. I mean, nagsusento ka,
May bad side ka, Oo. sir. Yung bad side May- mo is pinadami mo sila, pero ang good side mo is hindi mo sila tinakbuhan. Hindi, actually, meron nga akong anak na hindi nasusustentohan, dalawa. Dahil nga yung dalawa na yun, medyo matitigas, di ba? Alam mo yun? At hindi mo sila Napakalaki na-meet ng in hinihingi person. nila eh. Hindi, namimit ko sila. Kilala ako ng anak ko. Ang ano lang kay Joel ay hindi niya tinakbuhan yung kanyang mga anak. Lahat yan ay suportado. Kaya 24/7 siya nagtatrabaho sa Japan. Mukhang kailangan ko lang ito ibalik tanaw kung paano gumugulong ang ating mga buhay. Kasi bawat isa sa atin ay magkanya-kanyang sabi ko nga, may kanya-kanya tayong cross na pinapasan. So, ayun lang guys sa ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat at I'll see you again on our next video kasi marami pa tayong ibabalik tanaw. Thank you very much. Bye for now.